Isama rin po natin sa ating panalangin ang nagaling ng pamisa, special intention ni Shaira May Francisca Moncanda, birthday ni Anika Ann Acohedo at para po sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Irma Nyako Irni, Potenciano Villegas at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa inuming karunungan, dinulot sa sambayanan, may lakas na ibinigay, at laging maasahan, aleluya, kailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ngayon ating makasalanan upang tayo maging marapat kamanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa sa lupa'y lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na luluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kakailangan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon pa man sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangakong para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng pangalan ng Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang mga 3,000 tao ng mga araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon, awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos.
Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gangawang niyang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kakalingain. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ng iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo'y masasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Aleluya, aleluya, araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siyang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ating po ngayon iaalay din ang misang ito para sa ikapitong anibersaryo ng pagkapare ni Father Billy at ni Father John Paul Lauron. No? Sabay sila, 7 years na rin po silang bilang pare na ordination 2013 ng araw na ito. Pagdasal po natin sila for their perseverance in the ministry of the priesthood. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, merong isang misteryo na babalot po dito. Sapagkat si Maria Magdalena po, nagpunta dun sa libingan na pagkatapos si Jesus ay nabuhay na maguli. At nakita niya ang dalawang anghel. No? Wala po ito sa ibang mga ebanghelyo. Dito lang po kay San Juan. Na si Maria Magdalena nakakita ng dalawang anghel dun sa loob ng libingan, sa ulunan at paanan kung saan nakalagay dati ang katawan ni Jesus na nabuhay na maguli. Hindi niya nakilala siguro na ang anghel yun, pero siguro makita niya na ibang anyo, no? Sa kanyang kapigatian, dahil wala ning katawan ni Jesus, ay hindi niya lubos siguro maliwanagan sa kanyang sarili na ito yung mga anghel. Kung kaya tumalikod siya at nakita niya yung, sabi niya, hardinero, andun sa likod niya, hindi nakilala. Ang hanap niya si Jesus. Yun ang hanap ng kanyang puso. At sinabi ni Jesus sa kanya, nakakilala sa kanya, Maria. Doon pa lamang nabuksan ang kanyang isipan, kanyang mga mata. Sabi niya, Rabboni, ibig sabihin, teacher. No? At niyakap niya ang paanan ni Jesus, tulad ng ginagawa niya dati. Pero nakakapagtaka ang sabi ni Jesus, huwag mo akong yakapin. No? Huwag muna, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Bakit ganon?
ayaw payakap ni Jesus. Meron po tatlong interpretation to, ayon sa mga Bible scholars. Ang una po ay dahil pinagmamadali ni Jesus si Magdalena. Huwag mo akong tsaka na, no? Makikita mo ulit ako. Importante, pumunta ka sa aking mga disipulo at sabihin mo na ako'y nabuhay na maguli. In first interpretation, pinagmamadali siya. Tsaka na yung pagyakap. Pangalawa po, sabi ng ibang scholars na si Magdalena daw ay parang gusto niya na si Jesus ay manatili na lang palagi sa mundo katulad na nangyari kay Lazaro na binuhay din ni Jesus mula sa kamatayan at bumalik sa dating kinalalagyan. Dating kaanyuan, no difference. Gustong ipaalala ni Lord na iba na to. Ang katawan ko ay resurrected body. Hindi na katulad dati. Kaya huwag mo kayakapin ng katulad dati. Kailangan makita mo sa akin ang Diyos mo. Ang third interpretation naman, ayon sa isang santa, na kaya do ginawa ni Lord John ay dahil yung pag-ibig ni Maria Magdalena ay masyado pang human. No? Masyadong human. Gusto ni Lord i-elevate sa divine love yung kanyang pag-ibig sa kanya. Kaya sabi niya, huwag muna akong hawakan. No? Saka na. Kasi yung pag-ibig mo medyo hindi pa ganun ka-purified. Kailangan maging pure pang love mo sa akin bilang Diyos ako. Hindi na tao lamang. Yung po tatlong interpretations na lahat naman po yun ay valid interpretations na nangyari na ito. Pero importante po dito, yung sa-summarize natin yun, ay dapat nakatutok tayo palagi kay Kristo. Katulad ni Magdalena, na imbis na tumutok sa mga anghel, tumutok siya kay Kristo. No? Ibig sabihin, if Jesus is risen from the dead, He should be living also in our hearts. Na kailangan nakatutok ang buhay natin kay Kristo. Yan ang magkapatunay na buhay ang Diyos. Kapag nakikita ng ibang tao na buhay si Kristo sa ating puso, sa buhay natin araw-araw. And a living faith proves that Jesus has risen from the dead. And that living faith must be lived by us day in and day out. Sa kabila po ng pandemic na ito na ating nadaranasan ngayon, ang COVID-19, tayo naka-quarantine, dapat ipakita pa rin natin po na buhay si Kristo sa pamamagitan ng pagkakawang gawa, pagtutulungan, pagdarasal sa isa't isa, at higit sa lahat, sa pagkakaroon ng malakas na pananampalataya at pag-asa sa kabila ng kadilimang ito. Sandaan po natin ni si Kristo ang liwanag. He is risen from the dead, and we should not be sad. Even though there's so much sadness in the world because of many deaths, we must remember that God made us for paradise, for heaven. Umpisahan po natin, isabuhay ang pananampalataya kay Kristo, araw-araw. And sure enough po, malalagpasan po natin itong mga pagsubok na ito sa mundo nating nararanasan lahat po tayo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. We need faith sapagkat nasa Diyos ang solusyon ng lahat ng ito. Hindi kaya ng science, nahihirapan, hindi kaya ng tao, pero sa Diyos walang imposible. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos na nabuhay na maguli. The risen Lord helps us to overcome all difficulties. And finally po, meron pong isang storya tungkol kay Padre Pio sa Easter Sunday. In the 1930s po, bata pa si Padre Pio na pare. It was Holy Week nung panahon na yon at merong isang Third Order Franciscan na babae na nakatira sa San Giovanni Rotondo na dying, namamatay. May 5 anak. No? Patay na rin ang mister. Kaya siya na lang inaasahan ng 5 anak na yon. Kawawa. Kaya yung mga kaibigan niya, pumunta kay Padre Pio at sabi, ipagdasal siya upang sana wag mo nang kunin ni Lord. Anong sabi ni Padre Pio sa kanila? Ito lang sabi ni Padre Pio. She will rise with Jesus on Easter Sunday. Yun lang. Hindi nila maintindihan yung sagot ni Padre Pio na yon. Kaya medyo malungkot sila. Dumating po ang Black Saturday, ay comatose na po yung babae. Awang-awa sila kasi umiyak na yung 5 mga anak niya na bata pa.
mga elementary pa. Sino mag-aalaga nun? Baka magkahiwa-hiwalay. Wala na mag-aalaga. Kaya sila nakausap na naman kay Padre Pio. Pumunta uli sila. Padre Pio, pakiusapin mo na. Si Lord na sana wag bawian ng buhay. Sabi ni Padre Pio, don't worry. No? I will pray for her. She would rise with Jesus. Yun na naman sagot ni Padre Pio, hindi maintindihan ng mga babae. Ano ibig sabihin nun? Baka ibig sabihin mamatay siya sa Easter Vigil. So they went away. Inihanda na po yung kabaong actually. Bumili na sila ng kabaong at pagdilibingan, hinanda na. And during the Easter Vigil Mass, si Padre Pio po yung nagmisa. At during the Gloria, nung kinakanta ng Gloria, no? Sinindihan na yung mga kandila, yung mga ilaw ng simbahan. Bigla na lang po yung babae na comatose, walang malay sa ospital. Tumayo sa kama at naglakad. Na-shock yung mga nandoon sa ospital. Paano yung nagawa yun? At chinek siya ng mga doktor, wala nang sakit. No indication of sickness. At tuwan-tuwa sila, nagsisigaw yung mga tao sa ospital, sa House for the Relief of the Suffering. At sila po'y nagpunta na rin sa simbahan, hindi pa nga tapos yung misa ni Padre Pio, nagbubulungan na sila, nagkaroon daw ng milagro. And after the Holy Mass, pumunta sila sa sacristy, tumakbo kay Padre Pio at sinabi yung nangyari. Sabi ni Padre Pio, sabi sa inyo she will rise with Jesus from the dead. The Lord is risen. The Lord is risen in our hearts. If we believe in Jesus, then miracles will take place in our lives po. Kailangan maniwala lang tayo magdududa. At siyempre naman, let us also ask the intercession of our Blessed Mother and Padre Pio po, na sana po matapos na po ang pandemic na ito. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay. Mula sa lupa at bunga na aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga na aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon tong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuhiran niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ay ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong lalong-lalo na sa pag-ipagdiriwang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
Ang iyong anak na minamahal ay naghahay ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal, Ama, kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ng hapon, naninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagkapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapati kami lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo ka sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat na masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw na pagpapahayag
at tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At dasalin po natin ang spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present here in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as one who has already come and unite myself entirely to you. Never permit me to be separated from you. Kayo ay muling nabuhay na si Kristo ay katambal. Isipin ang kalangitang kanyang kinaroroonan. Aleluya, siya'y awitan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong
Panginoon. at sumairi. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang humay kayong tagalang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.